Uy pre, bagong TV ko sa house. Solid, level up ka na bro. Anong TV yan? QLED lang naman. QLED bro. Angas pre. Anong brand? TCL 65C655. Parang nabasa ko na yan eh. Eto, tignan mo. What the? Kamusta naman dyan? JJ po. Welcome sa isa na namang honest review ng TV na napili ko para sa ating gaming room. At yan ay yung TCL 65C655 Pro. Totoo po yung nakita nyo sa intro. Recently, may lumabas na article na inakusahan ng Samsung ang TCL na ang ilan sa mga TV nila ay hindi totoong QLED. Para sa mga hindi nakakaalam, yung QLED ay mid to high range pagdating sa mga TV display. So ganito po nagwo-work yan. Yung entry level na LED, meron siyang LCD screen, yung screen ng TV mo. Sa likod niya, merong LED na nagpapailaw dun sa LCD screen. Yung QLED, step up siya sa LED kasi sa pagitan ng LCD screen at nung LED backlight sa likod niya, meron tayong tinatawag na quantum dot layer. So sa pagitan nito, sa gitna niya, so yan, merong quantum dot layer na maraming mga quantum dot particles doon. Kapag nailawan ng LED, pinapaganda niya yung brightness at kulay nung lumalabas sa yung LCD screen. Ayun na nga, kinasuhan ni kumparing Samsung si TCL sa Germany. Sinasabi nila na yung quantum particles na nilalagay ni TCL sa ilan nilang QLED TV ay kapipiranggot lang. At hindi rin naaabot ng mga TV ng TCL yung quality ng picture na kayang abutin ng mga standard QLED na TV. Nabother ba ako nung nalaman ko tong balitang to? Abay, syempre naman, nabother ako. Pero ang good news, hindi ko naman talaga kinonsider yung pagiging QLED ni TCL nung binili ko tong TV ko para sa bahay. Ang naging consideration ko doon, dapat number 1, 4K. Number 2, dapat 65 inches. Number 3, dapat ay less than 40K lang yung TV. And number 4, dapat at least meron siyang HDMI 2.1 tsaka EARC. So, yun lang yung mga naging requirements ko. So, nag-research ako ng mga review and yung the best na bumagay sa mga needs ko as a gamer and as somebody na mahilig manood ng movies ay ito nga ang TCL 65C655. Ang sabi sa article, pumanig daw yung korte sa Germany kay Samsung at pinapaalis nila yung pagtawag ni TCL doon ng QLED doon sa mga in-specify nilang TV. Ngayon ang tanong, yung pinoproduce bang TV ni TCL sa Germany ay same lang ng mga TCL dito sa Pinas at sa ibang lugar sa mundo? Sabi ni Google, oo raw. So kung totoo man yun, then that sucks. Wala pa ako masyadong experience sa mga QLED na TV, so mahirap talaga siyang i-compare. Ang mabuting balita ay ilang buwan ko nang gamit tong TCL kong TV and ibahin natin tong honest review. Simulan natin sa score ko. Ang bibigay kong score dito sa TCL ay 9 out of 10. Woo! Paano ko ba hindi QLED? Bakit 9 out of 10? Gusto mo lang kaming bumili niyan eh. So yun siguro yung naisip ng iba sa inyo. To be honest, 10 out of 10 pa nga yung gusto kong rating dito sa TV na to. Kaya naman, ito upfront, kaya minusan natin ng 1 point dahil nga dun sa controversy niya and dahil sa kanyang price. Yun lang naman talaga ang masasabi kong negative dito sa TV. Upfront, for the rest of the review, mostly positive na po ang sasabihin ko dito sa TV natin. So, hindi po ito technical review. Hindi po ako nagkiklaim na expert. I'm just your average Joe na nagsishare ng kanyang honest experience. So, simplihan lang natin ang buhay. Dito sa honest review natin, ang re-reviewin ko ay connectivity,
picture, sound, price, at sa dulo meron akong bonus na ibibigay sa inyo dahil meron akong nakakatawang interaction with TCL sa Shopee kung saan ko binili itong 4K na TV. So simulan natin sa connectivity. Sa Wi-Fi, ito ang TCL ay nagsusupport ng 2.4 GHz and 5 GHz. Alam ko marami na sa atin ngayon ay naka-default ng 5 GHz ang Wi-Fi sa bahay. So hindi kayo magkakaroon ng problema dito sa TV na to. Pagdating naman sa casting, meron siyang Google Chromecast and Apple AirPlay. Sa Bluetooth version 5.0 ay sinusuport din niya. So sa mga may soundbar dyan at headphones na Bluetooth 5.0, goods din kayo dito. Pagdating sa ports, meron siyang tatlong HDMI port. One of which ay HDMI 2.1, which is very important pagdating sa future proofing kasi hindi natin alam, baka yung PS6, Switch 3, baka requirement nun ay HDMI 2.1. So hindi pa naman yun required pero yun ang future nitong mga TV natin. Napaka-importante din na itong TV ay merong EARC/ARC para madali na lang magkabit ng mga soundbar. Meron din siyang optical port para sa mga soundbar na walang ARC or EARC. Antenna, cable, dalawang USB port. Ito yung kanyang remote. Ayan. So makikita nyo na meron siyang mga buttons para sa mga commonly used app like Netflix, YouTube, and at iba pa. Amazon natin yung isa. Amazon Prime. And ang maganda sa mga karamihan ng modern TV ngayon ay meron din siyang voice recognition gaya nitong TCL. So hindi ka na mahirapang mag-search o mag-type sa remote. Ito yung remote natin. Magsa-search tayo sa Netflix na movie gamit itong voice recognition niya. So, press natin to and then sa-search tayo. Despicable Me 4. One more thing, 32GB pa lang internal storage nitong TCL TV natin, which is doble ng usual size ng internal storage na 16GB lang. So, mas smooth yung pag-run ng mga apps, mas bawas lag, and so far, wala pa naman ako nakitang out of storage na error. So, pag-usapan natin ang picture quality. Itong TCL 65C655 ay may dalawang version, isang base version at isang pro version. Yung akin ay pro version and ito yung pinagkaiba niya sa base version. QLED man tong TV natin o hindi, obserbahan natin ang kanyang brightness, kanyang mga black levels, saturation, clarity, habang nanonood tayo ng iba't ibang palabas o content. Ngayon, manood tayo ng mga ilang clip para matesting yung capability nitong ating TV. Ang disclaimer lang, medyo low-tech lang yung phone ko. Hindi to high-end phone, so napakahirap talagang makapture yung tunay na quality ng TV in person. Obviously, dito sa ating video, medyo na-downgrade siya, pero ibang-iba yung itsura niya sa personal. Yung mga anime ay nakalimit sa 1080p, pero magandang testingin to sa color, kasi colorful siya. Animated film naman, ito, very accurate ang colors and very saturated. Ito live action, napakaganda rin ng kulay. Sports, ayan, nakukuha naman niya yung speed. Sa YouTube naman, double check natin na 4K yung pinapanood nating content. And then sa totoong buhay, very accurate yung black nito and yung colors. Very saturated, yung kulay niya mas maganda sa personal. Yung black sa paligid niyan, like yan, mas black yan sa personal. Pagdating sa sound, itong TV natin ay may Onkyo 2.1 sound system. So meron siyang dalawang stereo speakers and isang subwoofer sa likod ng TV natin. So ito, testingin natin yung sound ng built-in speakers and subwoofer nitong TCL na TV natin. So ito, palitan muna natin yung setting. Palitan natin sa TV. Ayan, pakinggan nyo. So yan yung built-in speaker ni TCL. Ngayon, try naman natin yung binili kong soundbar na nakakonect na.
and i-compare niyo yung sound. So, palitan natin yung setting. So, obviously, mas maganda yung sa soundbar, pero pwede na rin. Pwede natin i-consider na mid-range yung ating TV, kaya medyo pricey siya ng onte. Hintay kayo ng mga sales sa Shopee, sa Lazada at sa mall. Ito na nga yung nakakatawa kong kwento with TCL. Product nila, yung kanilang listing, meron siyang free na bracket. Tinanong ko, bakit yung bracket na nakaspecify dun sa item nyo ay pang ibang size? Sabi ko, kakayanin ba yan? Kakayanin ba nito yung 65 inches na TV? Eto, tinan nyo yung interaction namin. Nakakatawa. So, ayan. Sabi ko, ganito. And then, tignan nyo yung reply nila. Put naman po dyan ay, huwag kayong mag-alala. Kung ano mang bracket yung i-supply nila, kakayanin yan yung TCL na TV nyo. And free yan kapag binili nyo doon sa Shopee. Overall, super satisfied ako dito sa TV, QLED man siya o hindi. Dito nga sa kwarto ay sobrang init minsan, lalo na paghapon. Ilang buwan na rin tong TV natin and gumagana pa rin siya. Kung mahilig ka sa mga black fixtures and appliances like black sink, faucet, black na ref, black na microwave, black na oven, coming soon po, abangan nyo yung mga iba ko pang parating na honest review. Meron din po tayong room tour vlog nitong pinarenovate nating bahay, main bedroom, nitong gaming room, tsaka ng aking bathroom. So sana panoorin nyo rin po yan. Ayun lang po, maraming salamat. Balik po kayo.